お取り忘れにご注意ください。Hi guys, good morning. Today is our day off again and it's Saturday. So dahil salary day namin ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kasi marami nagtatanong sa akin, uy, nandyan ka pala sa Japan, ang dami mo ng ipon, ang laki na ng sweldo mo, ang laki ng kinikita mo. Siguro marami ka ng ipon, ganyan-ganyan. So para matigil na yung mga maraming tanong natin na ganyan, mga haka-haka na yan, today papakita ko sa inyo kung magkano ang sweldo talaga namin, no? At kung saan-saan nga ba napupunta yan. Dumadaan lang ba talaga yan sa aming kamay? Nagtatagal ba yan sa amin? O para yung butterfly, lumilipad-lipad na lang, fly away. Para matigil na yung mga haka-haka na yan. Kasi kung minsan, napapagkamalan kaming o kanimuchi, o kung tawagin ay maraming datong. Marami ka bang datong? May ko resibo. Ay, nako. Gusto niya mabilangin yung resibo ko. A few moments later. お取り忘れにご注意ください。 So, ayan guys. Ang ating sweldo, sa una lang yan. Sa una lang yan saya. Mamaya iyak na. May resibo na. So, bilangin natin to guys. Tingnan natin kung sakto yung ating nakuha. Ich, mi, sang, yong, go, roku, nana, hachi, yu, yu, yu ichi, yu ni, yu sang, yu yong, yu go, yu roku, yu nana, yu hachi, yu kyu, ni yu, ichi, ni yu ni, ni yu sang, ni yu yong, ni yu go. Congratulations! Medyo ko man tayong resibo mamaya. Resibo. Ayun guys. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga binabayaran namin. Yan, mag-compute tayo mamaya. Mathematics yan. Ayan guys. Dito kami ngayon sa may Shakenjo, dito sa may Matsudo. Yun bang yearly check-up ng sasakyan. So dumaan muna kami dito bago kami pumunta kung saan-saan. Ayan, kasi galing dito yung asawa ko last time. Nagpa-check up siya ng kanyang sasakyan. Yon. A few moments later. Para makita ng pulis na sakyan yung kotse mo, na hanggang dito yung sakyan ng kotse. Ano ba yan? Year 10. Year 10, So, February ilan yan? 15. So, Year ano ba ngayon? year 8. Year 2 years. 8. Every 2 2 years. Ito yung obligado. Pag wala kang ganito, bawal mong gamitin yung kotse mo. May tawag yan sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung dinidikit sa mga sasakyan. Iba yata yun. Ito lang siya ididikit. Tapos yun na. So, ang renew mo niyan, 2 Next years year na. ulit. Next year na. Hindi next next year year, di ba? Every 2 years? Every So, 2 year years. 10 pa lang. Sa year 10. Mm. Before year 10, ba't may ano ko na to? Sa mga 3 months before, pwede ka na mag-shakin. Ito. So, ayan guys, ito yung isa sa mga ginastusan namin. Yan. Ito yung ano, yung mismong ano niya, yung shakin siya. Ito yung original copy. Ito naman yung nasa loob ng IC chip na information ito. Ito yun. Para saan yan? Ito yung sa ano, yung ang tawag dito, na ano yung kotse mo, na may general check-up, pwedeng gamitin yung kotse mo, walang problema. Kasi pang may problema, prone in accident, di ba? Parang sa safety lang, sa rules nila sa kalsada. Obligado ba to? Like, para pag hindi ka nagganyan? Bawal mong gamitin yung kotse kasi hindi siya safe para sa kalsada. Yun yung ibig sabihin ng general check-up. Kailangan yung kotse mo is safe sa kalsada. Pag hindi pwedeng gamitin, syempre. Hindi, kasi sa Pilipinas, safe o hindi ginagamit. Dito sa Japan, hindi pwede yun. Kaya kailangan, meron siyang every 2 years na general check-up ng yung kotse mo, hindi wala bang problema, okay ba siya, hindi ba titirik, mga ganyan. Hindi ba magkakos ng problema sa kalsada? Parehas lang ng presyo yung ganitong klaseng kuruma at saka Hindi, yung box iba-iba. type? Iba-iba. Yung dati natin kotse is nasa around 4 na lapad yung binayaran ko dati. Kaso nga lang, may additional siya kasi marami na palitin dun eh. Yun na yung additional na mga gastos. Pero ngayon kasi, ang ginastos ko lang is nasa kunang 6 na lapad, which is sobrang mura. Kasi wala namang pinalitan. Yun nga lang, yung baterya ko is inabot na ng 5 years. So pinalitan ko yung baterya. Gumastos ako doon ng mga around 2 kulang 3 lapad sa baterya. Kasi yung kotse ko is may idling stop
So, ang kailangan kong baterya is yung may idling stop na which is mas pricey yung ano niya. Kaya, yun. Actually, sa ganitong laki ng kotse, yung 6 na lapad, sobrang mura na nun. Dito sa may shop na to, always ako dyan. Dyan ko siya inaano, Monkey Shakin sa Matsudo. Yan, napakamura dyan. Kaya, mai-advise ko talaga. Tas sobrang bilis. Yung iba kasing, pasyakinan, inaabot ng araw, linggo. Dyan, 45 minutes. 45 minutes tapos na? Tapos na. Depende na lang pag yung kotse mo is may kailangang ordering mga gamit, may mga kailangan ganito, may wala silang ganyan. Aabot talaga na ilang araw. Pero, kung wala namang problema, dyan na, inaayos na lahat within 45 minutes. Yun lang. So, ayun guys, maisasuggest namin tong lugar na to, yung pinagsasyakinan ng asawa ko. Kasi nga, bukod sa mura na, malapit pa. So, yung mga kababayan natin na nandito lang din sa Chiba, yan, naghahanap kayo ng mura na pwedeng pagsyakinan. Ipipin ko sa comment section yung location ng lugar na to guys, para, ayun nga, try nyo lang. Pag kayo naman, Sobrang bilis dito, sobrang affordable pa. in other words, very convenient. Convenient. Yan. Hindi masyadong hindi masyadong hassle para sa inyo. Hindi rin masyadong mga gastos. Okay. Okay guys, so ngayon punta na tayo sa ating sa ating susunod na destination. Yan. Saan tayo punta? Kakain muna tayo? Kakaon. Kakaon na tayo? Kakaon pa. Ayan, kakain muna kami guys. A few moments later. Ayan. So ayan guys, nandito kami ngayon sa may Matsudo. Naghanap kami ng restaurant na pwede naming kainan. So ito yung aming nakita. Dahil yung dalawa kong kasama, yung asawa ko at saka yung kaibigan namin, mahilig silang kumain ng burger. So naghanap kami ng masarap na makakainan ng burger. Dapat pupunta kami sa Kashiwa, dapat doon kami kakain. Pero may nakita kami sa mapa na mas okay. Parang maganda yung review niya, mataas, no? So nandyan kami ngayon guys. Ayan. Ayan, dito sa JN and Diner Burgers. So yung dalawa kong kasama, nandun na sila sa loob. Titikim na naman tayo ng kakaiba at masarap na pagkain. So samahan nyo na ako guys, pasok tayo sa loob. So, ayan guys, ang una naming order. Ano tawag dito? Chocolate. Chocolate shake. Chocolate shake. Yan. In-order naming nachos, guys. Baka ano? So, hindi siya yung ine-expect ko. Nakita ko kasi sa picture dun sa Google Map. Medyo malaki siya. Pero, ayan. Mukha namang masarap. Try natin yan mamaya. American cheese yata gamit ulit. American cheese? Ay, masarap yung shake. Kasi ito yung shake niya. Naubos mo na yun sa'yo. Ito, hindi. Yan. Ano? Masabi mo? Hop. Masarap? Ano siya? Masarap nung cheese. Ay, liwanag ng ilaw para tayo yung bibitayin. Ayan guys. First bite. Nilik mo mabuti para magagaya ako sa bahay. Masarap na kami. Sarap. Tomato no? Masarap siya. Ang ahang jalapeno. Ito masarap. Chili cheese. Ito naman yung kanilang chili cheese spice. Nasa 700. Or 700 din. Ayan. Tapos ito naman yung kanilang Texas hotdog. Yeah, overload. Ang laki ng hotdog guys. Okay lang. So ito yung kanilang Texas burger. Yan. Meron siyang mga cheese, veggies. Hindi siya yung ano. Medyo spicy. Medyo spicy. Ayan o. Yan siya guys. Kasi mukhang dito ginawa yung Sakto naman yung laki niya. Sakto naman yung laki niya sa presyo. Yung lasa na lang. Kasi first time namin kumain dito, so tatry namin yan. So ito naman yung in-order ko guys. Look! Overload oh. Ayan o. Ito yung kanilang cheesy cheeseburger. Tingnan nyo naman guys, ka-overload yan. Ang daming palaman. So, isa ito sa kanilang mga best seller dito. Kasama yung pinakita ko kanina na Texas burger. Try natin yan. First bite para sa inyo guys.
Try natin tong burger na asawa ko, yung Texas burger. Kaya ginagawa nila para sa sarili nila. Lapot na. Maganda yung TikTok ito eh. Ano ba? Matamis na. Patamis pa. Ayan. Sabi mild. Ito yung kanilang Texas hotdog. Medyo ano to guys, medyo maanghang. Masarap yung shake nila dito. Malutong yung hotdog niya guys, malutong. At saka yung bread niya. Masarap na. Ang cafe ba kasi? Tagal. Parang pabe. Baka naman. Ito. Gumo konti lang. Kala ko ayaw mo. Ha? Hindi. Minsan may step ako yan. Order ako, hindi ako yan. Hindi pa sa kanya, hindi mo ka. Patikin mo ako yan. Okay, palit na tayo. Ang sarap to guys, sulit. Magkano nga to? 800? Ba? Hindi ba 7 na? Ito yung shake guys, ayan, overload. Daming chocolate. Masarap yan. Masarap yung shake niya. Ayun guys. Favorite ko tong shake na to. Ito na ang favorite ko ngayon. Ang sarap niya talaga. Masyado siyang ano, yung maraming whipped cream. Malasa. Tama-tama yung tamis niya. Tama-tama yung tamis, yung lasa. Hindi siya nakaumay. Di ba kasi yung ibang shake masyadong matamis. Ito hindi. Yun guys, sulit. Ang sarap ng pagkain. Magkano binayaran mo kuya? 8K? Wow! Naka 8K ka doon? Sa burger pa nga lang, 1.5 na. Siya, nilibre niya kami. Isang burger, masarap ano. Tawag doon. So, busog ka na sa isang burger, ang bigat sa tiyan. Yes. Di ba? So, meal na talaga siya. Yung shake niya talaga ang pinaka nagustuhan ko. Yung in-order kong burger. Pero yung puro- sausage purong karne. masarap. Oo, di ba? Iba talaga pag yung burger may halong gulay. Siguro kung gutom na gutom ka, burger. Pero kung gusto mo magla-lunch lang, yung hotdog lang okay na. Di ba? Ang lutong ng hotdog niya, tapos Malutong malambot sa loob. Yung tinapay medyo malutong din, kaya saktong-sakto. So ayan guys, natapos na namin, nakakain na kami dun sa burger. Yan, kumbaga nakapag-relax na kami ng kahit konti. Actually sa kanyang sweldo yon, yan. Yung sa akin, mas mababa pa dun kasi iba ang rate niya, iba ang rate ng sa akin. Kasi nagpo-forklift yung asawa ko, ako naman, iba yung trabaho ko, no? So yung sweldo niya guys, 250,000 yen o 25 lapad. Ang palit niyan guys, ang isang lapad, ang palit niyan sa atin ay 3,700 pesos. Yung convert ng 25 lapad sa pera natin ay 92,500 pesos. Tumataginting. Pero, ano-ano nga ba yung mga binayaran namin kanina? Yung monthly na expenses namin, yung mga binabayaran namin. Ayan. So, ayan, nagbayad kami ng bahay, ng apartment, which is Yongmang Goseng Go Hakien, di ba? Or 45,500. Tapos, yung dito sa aming kuruma, kasi ito ay hinuhulugan pa, ayan, siya ay nagbayad ng 39,000 yen. Tapos, yung sa kanyang cellphone bill na monthly niya binabayaran is nimang ni Seng yen, o 22,000 yen. Tapos, yung insurance ng kuruma na to, na monthly din niya binabayaran, which is isang lapad naman yun, guys. Tapos, yan dun sa aming groceries monthly, na pinakita ko na sa inyo nung nakaraang video ko kung magkano lang kung hanggang saan lang pwede ang marating ng isang lapad. Sa isang buwan, nakakaubos kami ng halos 8 lapad, no? Mga ganyan. So matitira na lang, lahat-lahat, kaltas na yan, ay gomang sangseng yen. Imagine that guys, yung isang buwan na pinaghirapan, ganyan lang kaliit ang natitira sa amin sa mahal ng bayarin dito sa Japan. So again, inuulit ko, iba yung binabayaran ng asawa ko, iba yung sweldo niya at iba yung sweldo ko. Yung sa akin naman, ako kasi nagre-remittance ako sa pamilya ko sa Pinas, ayan. Tapos may mga binabayaran din ako, ayan, may mga obligasyon din ako dito sa Japan na kailangan kong bayaran. So
halos ganyan lang din ang natitira sa akin. Minsan nga mas mababa pa dyan sa loob ng isang buwan. So talaga dito sa Japan, kapag hindi ka wise mag-isip, pag hindi ka madiskarte, ay nako, talaga naman. So ayun guys, ayan, ipaliwanag ko na sa inyo. So anong maipapayo mo sa ating mga kababayan na nandito sa Japan? Huwag magsugal. Kasi pag kaya nagsugal ka, yung 5 lapad na yan, baka abutin na sa yung 3 araw. No, di ba? Grabe kasi dito, nagiging libangan ng tao, hindi lang nating mga kababayan, kundi ng mga Hapon din, no? Mahilig silang mga magpaching-paching, yung ganyan. Alam nyo, yung bisyo, sinasabi nila na mahirap daw yung iwasan, pero ako hindi ako naniniwala dyan kasi para sa akin, this is my own opinion guys ha, ang bisyo, pag tinanim mo yan sa utak mo na hindi mo kayang iwan, hindi mo talaga yan maiiwan. Pero once na sinabi mo sa sarili mo, kasi mindset ba? Pero hindi mo nang pwedeng condemn sila, lalo yung mga Hapon eh. Kasi nakita mo yung buhay nila. Masaya sila, pero meron talaga na mag-isa. As in mag-isa. Parang ginagawa na lang libangan yung mga ganong bagay para alam mo yun, Lipas oras. Pampalipas oras, pampawala ng pagod, ganun ang mga inaano nila. Doon sila kumukuha ng sinasabing dopamine rush. Yung adrenaline na ay mananalo, matatalo, ganun. Ganun sila. Pero ako, para sa amin dalawa, yan, pares kasi kami hindi nagsusugal. So, may papayo ko sa... Nagsugal ako dati. Kukwento ko lang ha. Nagsugal ako dati. Talo akong 2,000. Oh. Sama ng loob ko. Alam mo bakit? Kasi yung 1,000, isang araw ko na ng McDo yun. Hindi kasi nga yun guys. Isipin mo, pinaghihirapan mo araw-araw. Hirap na hirap kang bunuin, kumpletuhin yung 30 days or yung 26 days, 24 days mong pagtatrabaho. Tapos, sa isang iglap lang. Agoy! Ang sakit nun sa dibdib, mga Marikoy. Kaya dapat... Ako naman, yun naman, opinion lang natin. Opinion natin, sa ating dalawa lang yun. Pero, sabi nga nila, my money, my rules. Yun lang yun. Yeah, tama nga. Yun lang Kung naman opinion lang natin. Opinion namin and advice na rin yan. Para sa ating lahat naman yan, guys. Mas maganda nga yung ginagawa ng ibang Pilipino dito, hindi nagsusugal. Alam mong ginagawa? Pumupunta ng recycle shop. At least doon, marami ditong Pilipino na yung mahilig sa kasi magaganda recycle dito eh. Yung asawa ko lang, ito na si Mary lang ang talagang ayaw eh. Hindi mahilig ako dati sa recycle kasi mga goods pa. Hindi siya yung parang ukay-ukay masyado. Goods pa. Mga goods nga kasi naman, kaya naman ayaw ko ng mga recycle. Kasi, di ba? Kasi, buy one take one. Baka bang may buy one take one yan. Yung bibilin mo na mono, may kasamang, Kasama yung may-ari. Kasama yung may-ari, syempre hindi naman natin alam kung alive pa ba yung mapapakanta ka na lang talaga ng alive dyan. Di ba? That's the reason why ayoko ng mga second hand na gamit dito sa Japan kasi yon. Yan guys, muli thank you so much sa pagsama sa amin dito sa aming larga. So kayo na ang humusga. Babush!